Thank you. Ngayong umaga, ito na, ang ating makakausap ay may kinalaman sa epekto ng oil spill sa ating mga yung paboritong isda naman. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 Director. Nasa linyo natin si Director Wilfredo Cruz. Director Cruz, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Good morning, sir. Good morning po, Ma'am Weng, at magandang umaga po sa mga tagapakinig po, taga-baybay po. Kami po'y parehong weng, kaya Yan, double weng. po. Good morning, Director Cruz. Sir, makikumusta lang po kami dyan sa buong Region 3 na inyo pong nasasakupan. Ano na po ang epekto ng oil spill Tsaka mula yun. sa Terra Nova, Yan. Mirona, at saka sa Jason Broadley? Yes po, yun po, sa kasalukuyan po talaga ang medyo nagsasuffer yung ating fishery industries, particular yung ating sa ating mga isda. Sa ang ating ang napuruhan po talaga nito yung of course yung Ground Zero, yung Limay at sa Maribeles. So far po doon sa ginagawa naman naming mga sensory evaluation sa mga isda natin, meron tayong mga samples na lahat ng bayan, yung 18 na bayan ng po, ay maayos naman po na pumapasok pa naman sa sensory evaluation, maliban lang doon sa dalawang bayan po na nakikita na po ng amoy sa lasa ng oil. langis po. So yung mga isda galing sa Limay at saka Mariveles, yun ang hindi na po fit for human consumption. Kontaminado na sila. Oo. Yes po. Actually, nag-declare naman na ng no fishing ban yung Limay. Oo. Yung Limay lang po. Yung Mariveles po, wala pang fishing ban or i-recommenda niyo po yon? Yes po. Ang ano naman po, ang ating declaration yung ng fishing ban naman ay nasa local government unit po. Sa Cavite, meron silang idineklara no catch and no sale. Mas maintindihan natin ng lahat yun, siguro. Oo. Yung walang huli, bawal walang humuli, benta. bawal din magbenta. Yes po, sa shellfish po ang Cavite po, based do sa Executive Order number 38 naman ng provincial government. Shellfish naman ho Shellfish yun. Sa inyo po dyan sa Region 3, hindi niyo po ba i-recommenda yun ng Ganyan. BFAR na magkaroon din ng ganong policy for the meantime habang hindi pa po nakukuha yung mga barko dyan na nagsilubog at Yes. sumadsad? No catch, no sale. Based naman po doon sa ating mga monitoring ay yung ang medyo mataas na lang po talaga ang ingredient oil content yung Limay Maribeles na yan eh. So ito po naman na yung tubig sa may looban at based din naman sa mga natin, yun nga yung ginagawa nating evaluation. Pumapasak pa naman po yung isda natin. Once po talagang hindi na siya fit, we will recommend to the local government units na impose na sila ng fishing ban. Fishing ban, tsaka no catch, no sale. No catch, no sale. Pag po fishing ban po kasi talagang yung dalawa na yun, wala na. Dahil, Pero sandali. Director, di ba parang ngayong nung Hulyo ay may red tide din ata sa area na yan? Yes po, tumagandang siya ng ng mga isang linggo. Kasi dahil 1 week lang. Dahil po nakita po namin yun sa tubig. But doon sa organism, yung mga muscles natin wala. So nag-preemptive lang po tayo. At nung nakita natin na 3 sunod-sunod na araw na nawala din siya. So nag-delete din po agad namin. So wala nang red tide dyan sa area. Wala ng Limay, Bataan, Oil Mariveles. spill na lang. Oil spill Sa na ngayon lang. po, habang... Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. Yung mga shellfishes naman po, nandiyan po sa may abukay sa kasama. Opo. Sa ngayon po, habang nag-uusap tayo, Director, may monitoring niyo sa karagatan ng Limay at Mariveles? Kita pa rin po ba doon yung oil spill? Yes po, meron naman po mga reports na isinesend sa aming, ang lead po kasi dito yung Office of Civil Defense. So may mga lumalabas po. As per report naman po ngayon, ang based sa report ng Philippine Coast Guard, nasa 1 liter per hour na lang naman. Kaya konti na yung halos na filled naman na po yung langis. 1 meter per hour? Liter? Ay, 1 liter? 1 liter per hour. Okay. Unlike before na 4 gallons per minute po sa nung una. Ay 1 gallon per minute. O kaya lang Yun po sa yung unang report ang gusto nila. natin syempre, sir, talagang totally zero na yung leak, hindi ba? Yes po. Ang ano po kasi, may mga adjustments po sila but they are giving mga 2 weeks pa po para ma-siphon. Acceptable po ba yung sa gobyerno yung 2 weeks pa?
Kasi kahit pa halimbawa Medyo- 1 liter per hour yung nilalabas niyan, may lumalabas pa rin. And kung mag-accumulate yan, kung 2 weeks pa bago maalis po yan, medyo mas delikado pa po sa yamang dagat. Po, kung titignan po natin ganong perspective, medyo madami pa rin yan. Pero may mga measures naman po silang ginagawa. Parang nilalagyan po nila ng depressant yung mga umaangat na langit. Kumaga may mga assessment silang ginagawa. Yes, Hindi lang oo. basta-basta na, Yes, sige, iangat na ho natin itong barko. For precaution lang siguro. Pero, Director, partner, linawin natin kasi kanina na-i-flash nakapost ho dyan. Ligtas kainin pa ba yung mga nahuhuli? Ulitin lang natin sa Limay Bataan o hindi na? Hindi na po. Hindi na, po. Mataas na po ang oil and grease concentration. Pero sa ngayon, ang Limay lang ang mayroong fishing ban. Yung Mariveles, wala pa pong fishing ban. Yes po. Although magkadikit lang po naman yan. Yes. So, halos siguro po ay nasa Damay 4 na rin yan. kilometers. Oo. 4 kilometers radius po kasi. So, Opo. damay na rin po yun. Okay, lahat ho ay hindi pwede nang kainin, ha? Isda at saka yung mga tawag rito. Shellfish. Ano po? Mga shell. Tahong. Mga tahong, mga ano pa ba? Crabs, shrimp, yun. Crabs. Alamang. Yes po. Alamang, bawal yan. Alamang. Bawal yan. Opo, bawal na po. Okay. Ano hong tulong sa mga hindi ho makapangisda ho dyan sa lugar na yan? Usually po, all government approach naman po ito na nung meeting namin, yung joint meeting ng NDRRMC saka yung RDRRMC chaired by Secretary Abalos. Nailatag naman po yung mga mga mandate ng bawat agency. Like kung yung sa as for work, nandiyan po si DSWD saka si DOLE. Yung DOH, nandiyan po sa monitoring din ng EMB. Ang BIFAR naman po, doon tayo sa seafood safety. So, doon po naman tayo naka-focus. So, ang sa BIFAR naman po, magbibigay po kami ng food packs nitong August 7. At of course, meron tayong fuel Next week. assistance. May fuel. Opo. Ilang Meron din mangingisda tayong- po ang apektado sa Region 3 nitong oil spill na ito, Director? Sa kabuuan ay umaabot po tayo ng about 29,000. 29,000, Dami, dami. Opo. Sabi ko nga Opo. sa'yo, bawat 29,000, mangingisda yan, times oo. 5 mo kasi yun ang individual na naapektuhan per family, hindi po ba? Medyo Tsaka- malaki-laking bilang ito. Tsaka sapat ba yon yung food pack Food lang? packs, oo. Kasi ilang linggo to. Simula nung July 25. Opo, ayun po. Merong effort din naman po ang mga local government units po. Para sama-sama na kayo na nagbibigay ng tulong. Opo. Okay, sa buong Region 3 po, maliban, gaano po kalaki yung bulto ng mga isda na nahuhuli dyan? Ang Region 3 po ay Opo. biggest producer ng isda po, lalong-lalo na sa aquaculture. Mm-mm. So, nandyan po yung Bulacan, Pampanga. We estimated about, sa tilapia, malaki yan. Number one po tayo dyan. Nasa 200,000 metric tons ang bangos ay halos pangalawa po tayo. Nasa 60,000 metric tons. Wow. Pero Malaki dahil po. aquaculture ito, May mayaman mga- tayo sa aquaculture sa Region 3, hindi tayo masyadong apektado ng kakulangan ng isda. Ganun po ba yung Director? Puli po, pero kasi damay na rin kasi sa pagdating sa supply, sa demand na yun Kasi nadadamay na yung bangos, particular yung bangos. Yung tilapia, okay lang po yan, inland yan freshwater, nasa Freshwater. itaas po yan Yung So, bangus. ang bangos kasi, meron na rin tayong mga fish pen dito sa may... Nako. Di ba naapektuhan Manila yun? Bay. So far po, wala po. Dahil Wala ba? galing po ko nung isang araw. So safe ho ang magbanguso dyan sa Region 3. Yes po, even yung sa Bulacan po. Wala Okay, po kahit- tayong oil and yan. Pero dahil po dito sa nangyaring oil spill, gaano kalaki yung bulto ng isda na hindi na natin mahuhuli o magkukulang po doon sa regular supply natin? Marami pong supply, ang demand po ang nagkulang. Ang wala po kasi medyo sila. Kaya Natakot ang problema tao. ngayon. Yun po, So, medyo umina ang kalakal. Ship muna sa karne ang iba. Takot po yung mga tao. Ako po yung ibang mga tao lang. Pero Oo. dito naman po sa Region 3, dahil siyempre fully aware naman sila sa medyo hindi masyado. Yung kasi po, ang marami po kasing nanggagaling dito, nadadala rin ng Metro Manila. Of course, yung ibang other regions din. So medyo sila, dahil Manila doon yung Oo pinag-uusapan nga. dyan, medyo reluctant na rin. Ano ba mga isda na nakukuha dyan? Anong klase? Galunggong? Meron ba? Ganon?
Yeah, po, may galunggong dyan, may mga lumahan, may mga tuhos. Oo. Ito po yung Yun. ating alamang na sikat Alamang. natin. Mga sardinas natin. So wala muna ha, wala muna tayo ha. Wala Wala munang muna. huli, wala munang kain, wala dyan. Wala munang Pero ano benta lang, rin. Limay at saka Mariveles Limay lang. at Bataan. Limay at Mariveles Limay, po. Bataan at Mariveles. Opo. Okay. Once naman po may nakita na kaming hindi maganda sa aming sensory evaluation, kami na po ang mismo magrekomenda po sa mga local government. Okay, Alright. mabuti yun. Pero ito, last palaweng, sorry. Doon daw po sa Mirona, yung sumadsad na barko, Yung huli. nagdudulot na ng masangsang na amoy. Tama po ba, Director? Opo, na ano naman kasi yun na nakaangat siya. So, Oo. ang ginagawa nila, minamano-mano yung pag-alis nung pag-retrieve nung langis. So, yun po yung nakikita ko based doon sa report din nila. Mm-mm. So, siyempre, maamoy po talaga. Maamoy yun. So, ito po yung nasa, ano po, sa tinatawag na place nila. Parang malayong lugar ng Okay. Mariveles. Contained yung area. Opo, yung tawag nilang 5 fingers. Oo. Okay. Alright. Sige, Director, thank you po sa oras, ha? Opo, maraming salamat. Good luck, sir. Salamat. Thank you. Si Director Wilfredo Cruz, Director ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Thank you. sa Region 3. Yeah. Nakausap natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.